Good morning, magandang umaga sa lahat. Welcome again to my channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito, no? Magandang umaga sa lahat. Kahapon binasa natin ang panimula ng Kronika ng 1 hanggang 2. Ngayon naman ay 3 hanggang 5 ng Kronika, no? Kahapon nabasa natin ang yun nga yung mga angkan pinagmulan ng Israel. Ang lahi ni Ismael nandito, ang lahi ni Esau, lahi ni Zir, ang mga hari at pinuno ng Edom, ang lahi ni Juda, no, nandyan. Ang angkan na pinagmulan ni David, nandyan din, lahi ni Hezron, ang lahi ni Caleb, ang lahi ni Jerameel, no? Tapos sa chapter 3, ang angkan ni David. Si David ay nagkaroon ng mga anak sa Hebron. Ang una ay si Amon, anak niya kaya ay Noam na Jezreelita. Ang pangalawa ay si Daniel na anak naman niya kay Abigail na taga Carmel. Ang pangatlo ay si Absalom na anak niya kay Maaka na anak ni Talmai na hari ng Gesur. Si Adonias ang pang-apat na anak naman kay Haguit. Ang panlima ay si Sefatias, anak kay Abital, at si Itriam, at si Itriam ang pang-anim na anak naman niya kay Egla. 6 ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng 7.5 taon na paghahari niya roon. Pagkatapos sa Hebron, 33 taon naman siyang naghari sa Jerusalem. Doon ay 4 ang naging anak niya kay Bathsheba na anak ni Amiel. Ito'y sina Semia, Sobab, Nathan at Solomon. Siyang pa ang naging anak niya sa Jerusalem. Ito'y sina Ibhar, Elisama, Eliphelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elisama, Eliada, at Eliphelet. Ang mga ito ang mga anak ni David bukod pa sa mga anak niya sa kanyang mga asawang lingkod. Iisa ang anak niyang babae. Ayun ay si Tamar. Tapos andito rin ang angkan ni Haring Solomon. Ito ang angkan ni Solomon. Anak ni Solomon si Rehoboam na ama ni Abias at anak naman ni Abias. Si Asa na ama ni Jehoshaphat, anak ni Jehoshaphat si Joram na ama ni Ahazias, anak naman ni Ahazias si Joas, anak ni Joas si Amazias na ama ni Asarias na ama naman ni Jotam, anak ni Jotam si Ahaz na ama ni Ezekias na ama naman ni Manases, anak ni Manases si Amon na ama ni Josias. 4 ang naging anak ni Josias sina Johanan, Jehoakim, Sedekias at Salum. Ang anak ni Jehoakim ay si Jeconias na ama ni Sedekias. Nandito rin binanggit din ang angkan ni Haring Jeconias. Tapos sa chapter 4, ang lipi ni Juda. Kabilang ang mga ito sa mga anak ni Juda, sina Perez, Heron, Carmi, Hur, at Sobal. Anak ni Sobal si Reaias, na ama ni Jahat. Anak naman ni Jahat, sina Ahumay at Lahad. Ito ang angkan
ng mga Zorita. No? Binanggit din dito ang iba pang listahan ng mga angkan. Si Caleb na kapatid ni Suha, ang ama ni Mehir, na ama naman ni Eston. Si Eston ang ama ni na Bet Rafa, Piseya at Tehina, na siyang nagtatag ng lungsod ng Nahas. Ang mga apo nila ang nanirahan sa Reka. Ang anak ni Kenas sina Othniel at Sarayas, at mga anak naman ni Othniel sina Hatat at Meonatai. Si Meonatai ang ama ni Opra at si Serias naman ang ama ni Joab, na nagtatag ng libis ng mga panday, sapagkat ang mga nagkatira doon ay mga panday. Ang mga anak ni Caleb na anak ni Jephunneh ay sina Eru, Ela at Naam. Ang anak naman ni Ela ay si Kenas. Mga anak naman ni Jehalelel sina Siva, Tirias at Asarel. No? Ang angka ni Zela, nandito rin. Ang lipi ni Simeon, nandito binanggit din. Ito ang mga naging pinuno ng kanilang mga angkan: Jehozabad, Jamlel o Ata, Josa na anak ni Amazias, sina Joel at Jehu na mga anak ni Josibias, na anak ni Sereyas, na anak naman ni Aziel, sina Elionari, Jaakoba, Jesohayas, Aseyas, Adiel, Jesimiel at Benias. Kabilang din sina Ziza na anak ni Sifi, na anak naman ni Alyon. Si Alyon ay anak ni Jedias, na anak ni Simri, na anak naman ni Semeyas. Patuloy sa paglaki ang kanilang mga angkan, kaya't kumalat sila sa dakong silangan, at sa paghahanap ng pastulan ay umabot sila hanggang sa kapatagan ng Gedor. Nakaabot sila ng magandang sa paghahanap ng pastulan, at umabot sila hanggang sa kapatagan ng Gedor. Nakatagpo sila ng magandang pastulan, malawak, tahimik at payapa. Mga Hamita ang dating nakatira sa lugar na yon. Ang nabanggit na angkan ito ni Simeon ang sumalakay sa mga Hamita ng panahon ng paghahari ni Ezekias sa Juda. Winasak nila ang lugar na iyon, nilipol ang mga Nerumim na naroon at sila ang tumira, sapagkat maganda ang pastulan doon. Sa mga sumalakay na ito, 500 pang tauhan ni Simeon ang patuloy na lumusob sa kaburulan ng Seir, sa pangunguna ni na Peletias, Nearias, Refayas at Uziel, mga anak ni Isi. Nilipol nila ang mga natirang Amalekita na tumakas patungo roon. Hanggang ngayon sila ang nakatira doon. Tapos nandito rin ang lahi ni Ruben. Ito ang anak ni Ruben, ang panganay ni Jacob. Kahit siya ang panganay, inalisan siya ng karapatan ng pagkapanganay, sapagkat dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. Ang karapatang ito'y ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Jacob, bagamat ang lipi ni Juda ang kanilang pangunahing. Sa magkakapatid, ang isang pinuno ang nagmula sa kanya. Ang karapatan ng pagkapanganay ay ginawad kay Jose. Ang mga anak ni Ruben ay sina Hanok, Palyu, Hezron at Carmi. Anak ni Joel si Simea sa ama ni Gog. Anak ni Gog si Simei, ama ni
Mika, anak ni Mika si Reayas na ama ni Baal. Anak ni Baal si Bira, ang pinuno ng mga Rubenita na dinalang bahagi ng Tiglat-Pileser sa Assyria. Ito ang listahan ng mga sambayanan at nang nagsimula sa lipi ni Ruben ang mga pinunong sina Gil, Zacarias at Bela na anak ni Azaz at apo ni Sema mula sa angkan ni Joel. Ang angkang ito ay tumira sa Aroer at ang kanilang lupain ay umabot sa Nebo at Baal-meon. Dahil marami silang kawan sa lupain ng Gilead, tumira rin sila sa gawing silangan hanggang sa tabi ng ilang na dulo ay nasa ilog Euphrates. Noong panahon ni Haring Saul, sinalakay at tinalo ang mga Rubenita, ang mga Hagrita at tumira sila sa lupain ng mga ito at ito sa silangan panig ng Gilead. Andito rin ang lipi ni Gad, binanggit din. Matapang ang mga kawal ng mga lipi ni Ruben at Gad. Gayon din ang kalahating lipi ni Manases. Sila'y mga sanay sa pakikidigma, biyasa sa mga paggamit ng kalasag, tabak at pana. Binuo sila ng 44,716 kawal. Nakipagdigma sila laban sa mga Hagrita, Jetur, Napis at Nodab. Nagtiwala sila, pakinggan nyo, nagtiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito, nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Ito ang nasamsam nila: hayop, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa at 2,000 asno. May 100,000 kawal naman ang kanilang nabihag. Marami silang napatay na kanilang mga kaaway sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. Patuloy silang nanirahan sa lupaing iyon hanggang sa silaya dalhin bihag sa ibang bansa. Ang kalahating lipi ni Manase ay napakarami. Kumalat sila sa iba't ibang lupain mula sa Bashan, Hermon, Sinir hanggang sa bundok ng Hermon. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga angkan: sina Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavias at Jadiel. Sila'y magigiting na mandirigma at mga tanyag na pinuno ng kanilang angkan. Ngunit, sabi dito, ang mga liping ito ay hindi na natiling tapat sa Diyos na kanilang mga ninuno. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga bansang pinalayas ng Diyos, kaya't inudyukan ng Diyos ang Israel. Si Haring Pul ng Assyria na tinawag ding Tiglat-Pileser. Nasa lakay ng Israel, binihag nito ang mga Rubenita, Gadita at ang kalahating lipi ni Manase. Dinala nila sa Halal, Habor, Hara at sa tubig ng ilog Gozan. Ganun pa rin, kahit patuloy ang kanilang pananalangin at pagtitiwala, pero talagang dumarating pa rin yung pagkakataon na hindi sila nanatiling tapat sa Diyos na kanilang mga pinuno. Ngunit ang liping ito ay hindi nanatiling tapat sa Diyos na kanilang mga ninuno. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang pinalayas ng Diyos. Patuloy pa rin ang ganun, sa kabila ng tulong ng Diyos sa kanila. Di ba pinagtagumpay na nga sila, nagtiwala sila sa Diyos, sabi dito, at laging nananalangin sa Kanya.
Dinirinig naman sila at laging tinutulungan, no, sa kanilang mga panalangin. Sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa kanila, kaya patuloy silang nananalo. Pero no, yun nga, ngunit ang liping ito ay hindi na natiling tapat. Kaya pinasalakay sila at nalupig at nahuli sila, no? Binihag sila ng hari ng Assyria. Tayo, sana hindi tayo maging ganun, ano? Sana panalangin ko at nawa magpatuloy tayo ngayong nakakapagbasa tayo ng aklat ng Diyos, ng salita ng Diyos. Nakikilala natin siya ng gusto. Sana habang nakikilala natin siya, habang patuloy natin siyang nakikilala, magpatuloy din tayo sa ating pagtitiwala, panalangin sa Kanya, no? Magpatuloy tayo sa ating pagkilala sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya, no? Ganun nawa tayong lahat, lalong-lalo na ako, ang ating mga totoong pastor na naglilingkod sa atin, ang ating mga bishop, ang mga kapatid natin sa pananampalataya, ano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa magpatuloy tayo, magpatuloy hanggang sa ating huling sandali dito sa lupa, ano? Magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala, sa ating pananalangin, sa ating paghingi ng tulong sa Diyos. Dahil kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Didinggin niya ang ating mga panalangin at tayo kanyang tutulungan. At sa ating pakikipaglaban sa anumang klaseng digmaan na yan, lalo-lalo na ngayon, ano, sa ating kaaway na hindi natin nakikita. Mangunguna ang Diyos at patuloy siyang lalaban para sa atin. Basta tayo magpatuloy lang sa ating pagtitiwala sa Kanya at buong puso natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Huwag natin po yung kalimutan. Patuloy po natin yung gawin. Patuloy natin yan ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa ating mga anak na maliliit, sa ating darating na mga apo o mga kaapo-apuhan natin. Lagi natin yung banggitin at ituro sa kanila na laging manalangin, magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat ng meron tayo simula noon hanggang ngayon at nagbigay ng buhay natin bawat isa. At ituro din natin ang pagtanggap ng buong puso't kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Huwag natin yun kakalimutan, ano. Tapos patuloy tayo magbasa ng aklat na Biblia na salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pakikipag-usap sa Kanya at magpapatuloy din siya sa pakikipag-usap sa atin lahat. Manalangin tayo. Yes, Lord, aming Panginoon sa langit na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay ng lahat ng meron kami simula noon hanggang ngayon. Aming Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng may buhay, lalong-lalo na sa aming mga tao, God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo upang kami makapagbasa at makarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa mga tao simula noon hanggang ngayon. Lalong-lalo na sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa iyo, patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy na nananalangin sa iyo, O God. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming tutulungan at diringgin, O God. Patuloy na sasamahan at mangunguna ka sa aming mga laban, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. Lalong-lalo na, Lord, sa laban namin. Alam namin na ikay mangunguna sa laban namin ito, O God. At hindi mo kami pababayaan. Lalong-lalo na mga taong totoong hirap na hirap, Lord, sa labang ito. Mga taong nagugutom, ang mga taong may sakit, Lord, ang mga taong namatayan, Lord, ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, huwag mo silang pabayaan. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin. At patatagin mo kami lahat, Lord, sa aming pananampalataya, sa aming mga buhay. Pagtibayin mo kami, O God. At turuan mo kami
kung saan kami dadaan, Lord, yung daan na matuwid na iyong kagustuhan, ang aming tahakin lamang, ang aming gawin at aming sundan, O God. Please, Lord, yan ang ituro mo sa amin, yung iyong kapamaraanan nawa ang matupad at aming gawin habang kami nabubuhay, O Diyos, upang ang lahat ay magtagumpay, maging maayos, maging masaya, maging masagana, at maging tagumpay na tagumpay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil alam ko po, we claim it, Lord. I claim it, Lord. Inaangkin ko na ang katagumpayan ng labang ito. Ang tagumpay ng labang ito ay tagumpay na dahil sa iyong pagmamahal sa aming mga tao, God. Salamat, Lord. Tinatanggap na namin, inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito. In Jesus' name, Father God, matatapos na ang laban na to at magiging normal na ulit ang aming pamumuhay. Magiging maayos na ulit ang aming pamumuhay. Magiging masagana na ulit ang aming pamumuhay. Magiging tagumpay na ulit kami. Hindi lang ang buong Pilipinas, O God, kundi ang buong mundo ay magiging maayos na. Magkakaisa kami, magmamahalan, magpapakumbaba at magpapatawad. Yun po ang aming gagawin. Dahil yun po ang iyong kagustuhan at yun ay matutupad sa aming mga buhay. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, O Lord. Thank you, Lord. Tagumpay namin, sunod-sunod, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo, ang aming mga panalangin ay tagumpay na, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew. Thank you. Thank you po muli sa inyong pagsama na naman sa ating pagbabasa ng aklat ng Diyos, sa salita ng Diyos. Salamat at God bless po sa lahat. Sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo at i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video pa na aking i-upload. Salamat po talaga sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at angkinin na natin ang katagumpayan ng labang ito. In Jesus' name, panalo na tayo. Magandang umaga, mabuhay po tayong lahat at God bless po muli sa ating lahat.